tapos nagkaroon ka lang ng problema, ito nang tingin mo sa sarili mo. Now, this is the word of the Lord. God is hope. Amen? Overflowing hope by power of the Holy Spirit. Umaapaw. Kailangan mo lang talagang ma-identify, andito pala si Lord. Hindi pala ako nag-iisa. Kaya kailangan ko lang siyang pakinggan because He is here with me now. Amen? Pero lagi nating nakakalimutan kasi busy tayo. Pero nag-uuyak ang presence ng Lord. Anak, I'm here. Pakinggan mo naman ako. Andito ako. Amen? So let us not be swayed with the surroundings, with AI, kung ano-ano man yung nasa paligid natin. Amen? Let us read Philippians 4:12. Sabi po dito, I know what is, sabi po ni Paul, I know what is to be in need, and I know what is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Contentment is the key. Contentment talaga ang key natin sa buhay. Amen? Amen po. Number 3, last po. Sabi po dito, if we are lost, God is our hiding place. Lost. Lost. Nung nag-attend po ako ng question kasi ito sa akin, and I was so moved nung Friday na inasal ako mag-speak sa Bible study. Mga taga-Saudi po yun. Kasi doon ako nang galing. Binigyan nila ako ng video. Ano ba yung number 3? Number 3. If we are lost, God is our hiding place. Now, pinadalhan nila ako ng, after nung Bible study, pinadala nila ako ng video. Sino sa inyo ang nakakakilala kay Rostom Padilla? Kilala niyo po ba yun? Yeah. Ngayon pala, pangalan niya na is, ano ba yun? Bibi Ganda. Bibi Ganda. After ng Bible study namin, May hari pala maganda. ano po? May hari pala maganda. Pinipiling gandang hari. After po ng Bible study namin, pinadalan ako ng clips ng interview. Sabi ng mga kasamaan ko, ano ang stand ng church nyo dito? Sabi ko sa kanila, kayo, ano ang stand ng church nyo? Ang sagot po sa akin ng isa, sa grupo kasi sila, kasi tama naman. Kasi po yung interview, pinakinggan ko yung clips, ito pa lang si Rosto, ano ba yun, Bibi? Bibi. Ito pa lang si Bibi ay, although ano na siya, transwoman na ba siya? Nagbago na siya, hindi na siya si Rosto, siya na ay si Bibi. Siya pala ay gustong bumalik sa church. Unang balik niya, hindi siya pinapasok. So, umuwi siya. So, nagtanong siya nag-pray daw siya, bakit ganito? Bakit daw siya, Tapos, after mga ilang, bumalik uli daw siya. Hindi pa rin siya tinanggap sa church. Hanggang nakabalik siya ng 3 times, hindi talaga siya pinabalik sa church. Sabi ng kasamaan ko, ano ang stand ng Father's House Ministry dito? Kayo, ano ang stand ng church niyo? Galing ako doon, pastoral. Ano ang stand niyo pag ganyan? Kasi may tama naman yung church, sabi daw. Kasi kapag pumunta siya doon, maraming tao na, anong tawag doon? Marami daw tao na madidismaya, may stumble. Kasi nakasuot na siya ng babae. At trans woman na daw siya. May tama naman yung church. Alam niyo, nanlumo talaga. Nanlumo ako sa sagot nila. Imagine they have that mentality na magpaalis ng gustong mag-church. Hala,
sabi ko po sa kanila, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng Panginoon, courage para maano itong mga tao na ito. So, sabi ko sa kanila, alam niyo ba na yung Bibi is lost? Tayo din ay lost. Sabi ko sa kanila. Basahin po natin yung Romans 2, 1-4. Sabi po dito, you therefore have no excuse. You who pass judgment on someone else. For at whatever point you judge another, you are condemning yourself. Because you who pass judgment do the same thing. Naalala niyo po yung nag-Bible study tayo na yung babatuhin yung woman? Diba? Ano natin yung pinag-aralan natin yung kung sabi ni Jesus, kung sinong walang kasalanan ang siyang unang bumato sa woman nito. May bumato ba? Wala. Sabi ko sa mga kasama ko, try to read that. At pag nilay-nilayan niyo. Dahil kayo yung gustong bumato doon kay Bibi. Sabi ko, ang stand ng Father's House Ministry is, welcome siya with open arms because we have no right to judge anyone. Kahit anong kasalanan yan, wala tayong karapatang mag-judge. Amen? Na ano siya, paano mabi kung siya ang dahilan para may umalis na tao kasi ang church pala ay nagwe-welcome ng ganyan. So you are looking at the people, not to God. Sabi ko ganyan. Amen. It's up to you, sabi ko. Pero ang stand ng church namin, kung mangyari man yan, we will welcome her or him. Welcome siya. And we will not judge him at any point. No way. Yun ang stand ko. Pag nilay-nilayan niyo, yung babae na gustong batuhin na mamatay dahil adulterous daw. Ano ang sabi ni Jesus? Pag nilay-nilayan niyo, because you are in that situation. Sabi ko po sa kanila, at doon nagtapusan ng Bible study. I pray for them. Nalungkot po talaga ako. Kasi kung ganyan ang stand ng church, wow, ano ang itutuloy? We are all lost. You see the parable of the prodigal son? We are all prodigal. Diba? The parable of the lost coins? Diba? The parable of the lost sheep? Hindi ba? Ano ang ginawa doon ng father nung bumalik yung anak? Di ba, ng prodigal son, anong ginawa? Di ba, nag-party pa? Welcome! Kasi yung nawawala niyang anak, bumalik na. We are that prodigal son. Lahat tayo yun tayo. We are that lost. Amen? Amen. Sabi po doon sa verse 2 ng Romans, now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. At sabi po sa verse 3, so when you, a mere human being, pass judgment on them, and yet you do the same thing, do you think you will escape God's judgment? Kasi po itong judgment na ito, mali yung pagkakaintindi ng mga tao. Sabi ko nga kay kahapon na nagdi-discuss kami, divine judgment ang Lord. Righteous judgment. Hindi judgment na kundinahin ka. Judgment that leads you to repentance. Amen? Judgment that will give you to goodness. Amen. Judgment ng Lord na dadaling ka sa kabutihan. Hindi yung judgment na dapang-dapa ka na nga, i-judge ka pa. Amen? Yun po ang ibig sabihin dito na, do you think you will escape God's judgment? Wala po, hindi.
Because we have no right to judge. Amen? Eh, sige po. Maybe somebody will say, hindi naman ako si Bibi Gandang Hari. Bibi Gandang Hari ba? Hindi naman ako si Bibi Gandang Hari na nag-translate. Remember that the Bible declares that no one is righteous, not even one. Romans 3:10. Amen? Hindi man tayo yung transhuman, hindi man yung kasalanan, hindi man tayo yun, but we are still not righteous, not even one is righteous. Sabi po ng Biblia, walang kahit isa sa inyo ay matuwid. That is us. Walang matuwid sa atin po. Walang matuwid. Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Hallelujah. For all have sinned and fall short for the glory of God. Lahat tayo. Amen? Well, hallelujah. Praise the Lord. Yung verse 4 po sa Romans, or do you know, or do you show contempt for the richness of His kindness, forbearance and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance. Yung sinasabi ko po kanina. Amen? Kasi ito talagang, ano na to, Pastor? Itong word na to na judgment, you will be judged. Ang pagkaturo kasi nito iba. Akala nila judgment, doon ka na sa hell. Pero judgment in a way that will lead us to repentance or divine judgment or righteous judgment. Amen po ba? Praise the Lord. Verse 11 po. If we continue doon sa ating may ano yata doon sa Romans. Yung sa verse 11 po, sabi po dito, if we continue, sabi po dito, for God does not show favoritism. Diba? Ang Panginoon daw po walang favorite, lahat tayo pantay-pantay. Amen? Kaya nga po ang yung salvation, lahat tayo same. Mayaman, mahirap, pango, ay matangos ang ilong, puti, itim, lahat. Lahat ng klaseng tao. We are all the same in the eyes of God. Amen? Walang favorite ang Lord. Verse 11, sabi po dito, God shows no favoritism. Amen po? Hallelujah. Yung akin pong conclusion, sabi ko po kanina, try to read Psalms 23. Kasi yun po ang magko-cover ng ating message today. That the Lord is our shepherd. I shall not be in want. Wala na tayong hanapin sa Panginoon. Siya ang lahat sa atin. Amen po? So, recap, doctrines, wala na tayo doon. Doctrines can give fear. Wala na tayo doon. Amen? AI, we are living in AI nowadays, but we shouldn't be swayed. Amen? Because God deals us personal. Walang masama sa AI, social media, but pagdating sa Panginoon, personal ang dala sa atin. Amen? Prayer is personal. Amen? So, marami pong salamat. Nawa ay nagmanagan tayo ngayon. And my prayer is that when we go home today, may peace of mind po tayo na anuman ang nangyayari sa ating kapaligiran, it will not lead us into fear or confusion because we know that the Lord is with us. Amen po? Let us all stand and let's pray. Hallelujah, Lord. We thank you, Lord. We give you the highest praise, O God, for you are worthy, O God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita sa araw na ito, O God. Sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord, for teaching us your way, O God. Dalangin namin, Panginoon, na lahat kami, Lord, we will seek your kingdom, we will seek your presence, O God. For without you, Lord, we cannot do anything, Panginoon. Panginoon,
buong linggo na ito, Panginoon. Hallelujah. We pray, O God, that may you continue to bless us and protect us from any harm, O God. Keep us away from any harm sa aming mga trabaho, Panginoon. Give us, Lord, a good health na habang kami nagtatrabaho, maging joyful pa rin kami, Panginoon, and at peace. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayan, O God. Lord, salamat. May your name will be continue to be glorified in this place, Panginoon. Ano man ang nangyayari, Panginoon, sa aming kapiligiran, Lord, give us peace, that in you, Lord, there is always peace and hope, O God. Panginoon, we also pray for Maros today, O God, as she deliver her baby today, Panginoon. Hawakan mo siya, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang mag-ingat sa kanya at hindi mo siya bitawan. Samahan mo siya sa delivery room hanggang maipanganak ang kanyang baby, Panginoon, at welcome namin sa mundong ito. Salamat, Lord. We acknowledge, Lord, that babies are heritage, O God, that comes from you alone, Panginoon. Ito ay pagpapala. Kaya naman sa araw na to, hallelujah, kami ay nagbubunyi. We rejoice in your presence, O Lord, sa isang anghel na pinagkaloob mo sa pamilya ni Maros, O God, at ni CJ, O God. Lord, marami pong salamat sa aming lahat na nandito, Lord. May you continue, Lord, to give us hope. Hallelujah, na ikaw ang pag-asa ng aming buhay sa aming araw-araw na ginagawa, O God. Maging ang mga kapatiran namin wala dito, Lord, may you continue to bless them also the same blessing as you give us, O God. Lord, we give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Sino mo pa rin? Sino ka pa rin? Ah, papirik. Sino ka rin lang? Rita, sit down first. Like. Next time lang. Bakit hindi ko yata alam? Sige, tayo po dumako sa ating pagkakaloob. At alam na po natin ang ating gagawin. Amen? Hindi po ba lagi po natin napag-aaralan na tayo po'y magbigay ng naayon sa ating kalooban, hindi napipilitan lamang, hindi yung tinutukan ka lang, kaya ka nagbibigay. At kung ano po yung nararamdaman nyo ibigay sa gawain o ihandog sa Panginoon, even if it is more than 10%, ibigay po natin yan. Amen? Tapos, kami po lagi walang cash, so ang ginagawa po namin, nag-forward lang kami kay Kat. Check it. Sa email, i-transfer. So, ngayon po ito na po tayo sa ating pagkakaloob sa Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo, habang tayo po yung maawit. Pwede po tayong magandog sa ating offering. Holy Spirit, Lord.
lamang sa inyong mga anak, Panginoon, sa ating mga kalusugan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy po niyo kami binibigyan ng kalakasan at magandang kalusugan, Panginoon. At dalangin po namin, O Lord, na patuloy po ninyo kami tulungan, Panginoon. At sa araw-araw, Panginoon, ay magkaroon kami ng kalakasan para kami, Panginoon, sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Upang kami po ay patuloy na kami makapaghandog sa inyo, Panginoon, na inyong mga sagot. O Lord, salamat po sa mga kaloob na pinagkaloob ng mga kapatid namin, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito ay magamit sa ikaguluhan natin na inyong gawain, Panginoon. At patuloy pa rin yung pagpalain, Panginoon, at palaguin, Panginoon, ang aming pong may bibigay sa iyo, Lord, na pera para po magamit namin, Panginoon, sa credit namin sa lugar na ito. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami pagkukulangan, Panginoon. At ito ang aming pananampalataya, Panginoon. Salamat nga po, Diyos, sa binabalik po namin na lahat ng pagkulit. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo at gagawin pa ninyo regarding sa aming mga pananalapi at sa aming mga hanap buhay, Panginoon. Patuloy po ninyo itong panatiliin sa aming Panginoon at pagpalain, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pasensya mo na.
sa inyo na isang joke Okay. bago tayo may pabaon. Nagkwento ako kahapon tungkol kay Pedro at kay Juan, di ba? Sa Bible study. Oo, pumuna. Sandali. Hindi, sandali lang to. May patuloy pong story yun. No, the next day, nagkita na naman si Pedro sa si Juan. No? Kita sila sa daan. Sabi ni Juan kay Pedro, sabi niya, Pedro, alam mo ba yung nangyari sa kaibigan natin? Ang tapang pala noon. Sabi niya, sino kaibigan? Sabi ni Juan. Sabi ni Pedro kay Juan, sino kaibigan? Sabi niya, yung kaibigan natin puti, si Sam. Si Sam. Sabi ni Juan, bakit? Anong nangyari kay Sam? Sabi niya, ang tapang pala noon. Sabi ni Pedro, tapang noon. Biro mo, tumalon sa aeroplano, walang parasyon. Ang tapang talaga. Sabi ni Juan, sabi niya, gano'n pala siya katapang? Sabi ni Juan kay Pedro, bakit saan mo napalitaan, pare? Sabi niya, doon sa burol niya. Yan lang po, Tony, pero... Okay, let's stand up and, we do the closing prayer. So, Heavenly Father, as we come to the close of our gathering today, we thank you for the gift of fellowship and the opportunity to worship together. We're grateful for your word that has been shared and for the hearts that have been touched. Lord, as we leave this place, we ask for your guidance in our daily lives. Help us to carry the message of love and hope into our communities, Lord. May our actions reflect your grace, and may we always seek to serve others in your name. Bless us as we go forth, and let your light shine through us. In Jesus' name we pray. Amen.